kami, Panginoon, at nararanasan ang pag-ibig mo, O God. Kaya naman sa mga oras na ito, O Panginoon, nais namin na maranasan ang iyong presensya. Patuloy mo kaming gabayan, samahan. At sa oras ng aming pagmumuni-muni, Panginoon, habang sa pag-awit namin, O Panginoon, maranasan namin, Lord God, ang iyong pagyakap, Panginoon, sa mga oras na ito, O Lord God. O Diyos, nais naming purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi karapat-dapat pagukulan ng kapag at wagas mong pagsinta habang walang kakayanan, O Panginoon. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Sabihin natin sa Panginoon, niyakap mo ako sa aking salamat, O Diyos. Inibig mo tunay nga, Panginoon, nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi na bahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang hindi, walang kakayanan. Habang walang kakayanan, masuklian maraming salamat, O Diyos, mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako, Panginoon. Inibig mo ako. Salamat, O Diyos. Di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran
tayo mag-pray. Tunay po na napakabuti at dakila ng ating Panginoon. Sabi po sa Pilipos chapter 4 verse 4, magalak laging tayo sa Panginoon. Inuulit ko, magalak tayo. Masaya po ba tayo mga kapatid? Tingnan nga po natin ang ating mga smile. Ano po? Kasi ngayong pong araw mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Kaya po palakpakan natin ang Diyos. Ano po? At ngayon nga po ay sabi nga sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kailangan po masaya tayo. Kasi siya ay buhay. Di po ba? Ang ating Diyos ay buhay na atin pong pinaglilingkuran. Di po ba? Amen po ba? Yan. Sige po, mga kapatid, patuloy nating damahin ang presensya ng ating Panginoon. Ano na naandun po ang kagalakan sa ating mga puso na siya ay sambahin, papurihan sa oras na ito, mga kapatid. Di po, tayo po ay mga manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po, Panginoon, na napakabuti mo. Dakila ka, O God. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon, na iyong mga anak. Tunay na nagagalak, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, ang araw na ito, O Diyos, ang pag-alaala namin, Panginoon, ng iyo pong muling pagkabuhay. Lord God, maraming salamat po sa patuloy niyo po na pangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Sa kakataong ito, O Diyos, narito po rin kami na iyong mga anak. Lumalapit sa iyo, nagsusumamo, nagpapakababa, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon Diyos, ng kapatawaran sa anumang uri ng kasalanan na aming nagawa, naisip at nasabi, O Diyos. Lord, linisin niyo po kami, Panginoon, ang aming puso't isipan, Panginoon, ang aming buong pagkatao, Panginoon, sa oras na ito. Gawin niyo na maging karapat-dapat kami sa iyo pong paningin. Lord, alam po namin na ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na naglilinis ng aming pong buong pagkatao. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat isa sa amin malayang-malaya na makakalapit sa iyong paanan, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Lord, salamat sapagkat ikaw po ang aming tunay na Diyos na nararapat lamang naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, God. Lord, nagpapasalamat din po kami sa iyo, Panginoon, sa iyong buktong na anak, O God, na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ang aming Panginoong Hesus na siyang nagsakripisyo, na siyang nagtiis ng hirap at sakit para sa aming lahat, Panginoon. Lord, salamat sapagkat hindi niyo po kami pinabayaan. Hindi niyo kami hinayaang mapahamak, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, O Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan, O Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, O Panginoon. Salamat sa bawat isa, Panginoon, na nananampalataya, Panginoon, na ikaw ang aming tunay na Diyos, na ikaw ay buhay, O God, na ikaw, Panginoon, ang nagtubos sa aming pong mga kasalanan mula at sa aming kapahamakan, O God. Lord, maraming salamat sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo ay tunay na aming nararamdaman. Ikaw, Diyos, ikaw ang aming Diyos na nag-iingat, nagbibigay ng buhay at lakas sa bawat isa, Panginoon. Ikaw yung aming Diyos na aming sandigan, proteksyon, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Ikaw, O Diyos, ang nagpapagaling sa aming pong mga karamdaman. Ikaw ang nag-aabot ng lahat ng pangangailangan namin sa bawat araw, O God. Kaya po, Panginoon, nawa po sa oras na ito ng aming pagsamba, Panginoon, masumpungan niyo ang mga puso namin na mayroong buti at malinis na hangarin, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Makita niyo po sa aming puso ang katapatan, ang totoo na kami, Panginoon, mga anak niyo, na kami mga mananampalataya, na kami mga Kristiyano po, Panginoon. Lord, kung kami, Panginoon, ay nagkukulang sa iyo, Panginoon, ang paglilingkod, humihingi rin po kami, Panginoon, ng kapatawaran. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay, Panginoon, ng naayon sa iyong kalooban, hindi
nangaayon sa aming mga sarili. Lord, tulungan niyo po kami na huwag maging masuwayin sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lagi makasunod sa iyo, O God, sa mga naisin mo na gawin namin bilang mga anak mo, O Panginoon. Lord, sa inyo po namin, O God, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Lalo tigit ang mga spiritual namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong dalisay, Panginoon, ng pusong malinis, pusong tapat, O Diyos. Lord, sa araw-araw ng aming mga buhay, O Panginoon, nawa po, O Diyos, mabigyan ka namin ng pagluwalhati, maparangalan ka namin. At nawa po, Panginoon, sa bawat araw din ng anumang pong pagsubok ang dumating sa aming buhay, Panginoon. Lord, dumipende lamang kami sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw yung magbibigay ng solusyon sa lahat ng mga pagsubok, mga problema na amin pong pinagdadaanan, O aming Diyos. Lord God, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan, Panginoon, na ibinibigay, Panginoon, sa bawat isa. Lord, sa oras din pong ito, patuloy namin na ipinagkakatiwala sa iyo ang aming pong gawain, ang aming pagsamba. Lord, narito kami na iyong mga anak upang sambahin ka. Ito po yung layunin ng bawat sa amin, Panginoon, upang mapapurihan ka, upang maibigay namin ang the best na paglilingkod sa iyo, upang maitaas namin ang iyo pong pangalan, O God. Lord, nawa po, Panginoon, patuloy na samahan mo kami, O Diyos. Puspusin niyo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Mangusap ka, manguna ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Patuloy na buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa mga mensahe na nais mo pong ibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nawa po ang mga salita niyo na amin pong pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon. Hindi lang namin mapakinggan, O God. Hindi lang namin ito madinig, kundi, Panginoon, tumimo ito sa aming mga puso, magrema upang sa ganun, Panginoon, maisapamuhay po namin ito. Makita po nawa ng mga tao sa aming buhay, ikaw lamang, O Diyos. Magawa namin ang mga tungkulin namin, magawa namin, Panginoon, ang nais mo, O God, sa bawat araw. Lord, muli po sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa iyo pong pagkilos, sa iyong pagsama, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang katagumpayan ng aming pagsamba ay tunay na maranasan ng bawat isa, O God. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Sa iyo po yung pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, habang tayo nakatayo, alalahanin natin ang pagyakap ng Panginoon sa mga oras na ito sa ating buhay. Ang katagumpayan na Kanyang ipinaranas sa bawat isa sa atin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiyan.
Mga kapatid, patuloy nating sabihin sa Panginoon ang mga kataga ng awitin. Salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos, salamat sa iyo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Patuloy ka naming papalakpakan, O Diyos, sa mga oras na ito. Tunay nga, Panginoon, na dahil sa ginawa mo sa krus, sa katagumpayan mo, O Diyos, may sakit man, Panginoon, may suliranin man, Panginoon, Ikaw ang kagalingan ng bawat isa. Ikaw ang katagumpayan ng bawat isa. Kaya kami, Panginoon, ay naririto at umaawit sa iyo. Kaya naman, Panginoon, patuloy naming inaasa ang iyong presensya sa mga oras na ito, Lord. Yakapin mo ang bawat isa at ipaalala mo ang iyong pagmamahal sapagkat, O Diyos, ako'y iyong natagpuan. Salamat, O Diyos. Sa gitna ng aking kasawian, liligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Sabihin natin sa Panginoon, pinalaya ng iyong habag. Yes, Father God. Sa dilim at sa aking pagkabulag, ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang puso namin inialay sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa iyo. Sabihin natin sa Panginoon, mga kapatid. Tanging sa iyo. Iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo. Tanging sa iyo. Laging sa iyo. Laging sa iyo. Panginoon. Walang ibang kaligtasan. Walang ibang kaligtasan. Sa'yo, Diyos. Sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig. Umaawit. Panginoon, maraming salamat sa'yo. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Salamat, O Diyos, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kami ngayon ay umaawit. Kami ngayon, Panginoon, ay may katagumpayan. Maraming salamat, O Diyos, sa biyaya ng pag-ibig. Kaya naman, pinapupurihan ka namin, O Diyos. Ako'y sa'yo, Panginoon. Yes, oh God. Ako'y sa'yo, Panginoon. Ako'y sa'yo. Ako'y sa'yo. Mga kapatid, ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyo. Salamat, Panginoon. Ibibigay namin lahat. Ibibigay lahat. Walang alinlangan. Para sa iyo, O
krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, Wala kaming may pagmamalaki, Panginoon. laging sa'yo. Dahil sa'yo, ikaw lamang aming kailangan. Ang buhay ko, ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. iaalay. Mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ibibigay kong lahat, Panginoon. Ibibigay lahat, walang alinlangan. Sige, mga kapatid, dahil sabihin natin sa Panginoon. Ibibigay natin lahat sa Kanya ngayong umagang ito. Ibibigay Ang pagbubuhay, lahat, pagsamba. walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay sa pagtubos, sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko, sa pagtubos, sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Laging sa'yo, Panginoon. Minsan pa, mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Parinig natin sa ating Diyos. Laging Sabihin natin sa sa'yo ating Panginoon. iaalay. Dahil sa'yo, O Diyos, kami umaawit. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Sa mga oras na ito, O Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat at ibinabalik sa iyo at iniaalay ang aming mga awitin, Panginoon. Tunay nga na ang buhay namin ay tanging sa iyo lamang. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri. Ang lahat magsabi ng Amen, Amen. Manatili po tayong nakatayo at samahan niyo po ako sa pagbasa sa Unang Korinto chapter 15 verses 3 to 4. 1 Corinthians 15:3 to 4. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Tayo po ay saglit na manalangin. Lord, tulad po ng aming mga inawit, Panginoon, tunay, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw aming Panginoong Jesus ang nag-alay ng iyong buhay para po kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at sa umagang ito sa pag-alala namin sa iyong muling pagkabuhay. Nawa po masumpungan niyo ang bawat isa sa amin na ang kagalakan ay nag-uumapaw. Naroon po, Panginoon, ang pagnanasa na masamba ka namin ng buong buo sa aming mga buhay po, Panginoon. At patuloy, Lord, maranasan nawa namin sa umagang ito sa pag-aaral ng iyong mga salita na ikaw po, Panginoon, ang lagi namin lamang maparangalan, maitaas.
Panginoon. Purihin ka po at patuloy na patnubayan nyo kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Good morning po. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Sa umagang ito po, na bago po tayo mag-start ay wine-welcome po natin ang ating mga bisita. Yan, kasama po natin ngayong umaga ang Tita Pining at saka si Ate Raquel. Yan, kasama Tita Pining. Tapos po ay kasama rin natin sa umagang ito, muli nakasama natin si Kuya Nelson. Salamat sa Panginoon. Ano po. Yan. Kararating lang po niya last week. Ano po. So, salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa ating mga kapatid. Sa umagang ito, sabi nga po natin ay ngayon ay pag-alaala natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi po ngayon ay mabubuhay ang ating Panginoon. Ano po, kundi po inaalala lang natin yung kanyang muling pagkabuhay. At tulad ng Friday sa ating 7 last word, hindi po nangangahulugan noon napatay si Jesus Christ. Naalala ko po nung kami po ay nag 7 last word dito po sa Lumanyag nung Friday din. Merong isa pong nag-speak doon na sabi niya ay, naku, nung may mga pumupunta sa kanya na mga senior citizen dahil meron po siyang computer shop. Sabi niya ay, kung narinig ko, nag-uusap-usap yung mga matatanda na nagpapa-interview. Hindi ko alam yung mga form na ipinapasa sa kanya. Sabi daw ng matanda na narinig daw niya, nagkukwentuhan. Nako, tayo ay hindi pwedeng lumabas ng Friday. At nako, ang aksidente ay malapit. Sabi ganyan. Sabi, kasi pagka Biyernes Santo ay patay ang Diyos. So, di po ba, yun yung mga paniniwala na hindi po sa atin po, baka po may naniniwala pa sa atin na gano'n, na pagka Friday, Biyernes Santo ay patay ang Panginoong Jesus. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Tayo po ay tuwing mahal na araw, inaalala natin ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pero sabi ko nga po ay hindi siya patay during that time. Minsan lamang ang ating Panginoong Jesucristo namatay nung siya ipinako sa krus. At pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Sa araw na ito ay inaalala natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ay kung yung taon-taon po yung namamatay ang ating Panginoon, iba-iba pala ang date ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon. Di ba? Taon-taon ay iba-iba ang date ng mahal na araw. O, di po ba? So, hindi po ganoon. Kundi po, salamat sa Panginoon. At ang kanyang mga salita ay malinaw na nagsasabi na ang ating Panginoon ay minsan lamang namatay at siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. So sa umagang ito po, ang ating pag-aaralan, Christ Triumphal Resurrection. Yan. Christ Triumphal Resurrection. Ayun pong matagumpay na pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, ang matagumpay na pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Sa umaga ito, pag-aaralan natin ano-ano ang mga mahahalagang katotohanan ng ating mapanghahawakan sa matagumpay na pagkabuhay na muli ni Jesus. Yan. So, bago po yon ay pag-aralan muna natin ang mga mapaminsalang kahihinatnan kung wala ang muling pagkabuhay. Ano po? Ano ba yung mga mapaminsala na pwedeng kahinatnan ng tao kung walang muling pagkabuhay, kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesukristo? Ano ba yung kahihinatnan kaya ng bawat isa sa atin? Wala po tayo ngayon dito. Ano po? Kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po mga mapaminsalang kahihinatnan kung walang muling pagkabuhay. Ang una po dyan, hindi na po nakalagay yung mga verse pero babasahin ko na lang po sa inyo. Ang una po dyan, ang pangangaral kay Kristo ay magiging walang kabuluhan. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 14, kung kayo po may mga Biblia, samahan niyo po ako. Sabi po dito, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Sabi po ay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Sabi po ni Apostol Pablo, bakit po walang kabuluhan? Wala silang ipapangaral. Ano po? Kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoon,
ang pangangaral kay Kristo ay magiging walang kabuluhan, walang kwenta. Sabi nga po, kasi wala naman talagang ipapangaral. Kasi walang katotohanan. Pero makita po natin dito, may katuturan yung kanilang pangangaral dahil tunay, totoo na nabuhay ang ating Panginoon. Kasi kung titingnan po natin doon sa gospel, sa John 20 na lang po, yung pagkabuhay na muli ni Jesus. Ito po yung katotohanan na nabuhay muli ang ating Panginoon. Sabi, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan at narat na niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa anghel na mahal ni Jesus at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon. Pero tingnan po natin, nung patakbo rin pumunta doon si Pedro, pero nakita nila, wala nga doon ang ating Panginoon. Nang dumating si Simon, Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino na nakatupi na. Yan. Sabi po dito, si Maria, iyak siya ng iyak noon. Pero, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sabi ni Maria, kasi kinuha si Jesus. Ninakaw. Ninakaw si Jesus. Yan. Pero pagkasabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. At unang una, hindi pa niya agad makilala si Jesus Ano po? Pero, nung tinanong uli siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Yan. Sabi niya, Ginoo, kung alam niyo po kung sino ang kumuha sa kanya, ituro niyo po sa akin. Samantalang kausap na niya si Jesus. Sabi, nung tinawag siya ni Jesus, Maria. Nagulat si Maria. Sabi niya, Rabboni nang ibig sabihin, guro, nakilala niya ang ating Panginoong Jesus. Yan po ay, mamaya po pag-aaralan natin yung mga katibayan na talagang si Jesus ay nabuhay na muli. Ang pangangaral kay Jesus ay magiging walang kabuluhan kung hindi siya nabuhay na muli. Wala po tayong ipapangaral. Hindi rin po kami natatayo sa unahan dahil wala naman talaga, walang patotoo. Nasasabihin. So, ang Biblia po, nasabi dito sa 1 Corinthians 15:14. Yan. Sabi po ay, kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral. Ang isa pa po, ang pananampalataya kay Kristo ay magiging walang silbi. Sabi pa rin po dun sa huling part ng verse 14, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Wala pong magiging katuturan. Sabi po, walang silbi ang ating pananampalataya. Dahil hindi totoo yung ating pinananampalatayanan kung si Kristo po ay hindi nabuhay na muli. Sabi pa po dito sa verse 15, basahin po natin. Pangatlo po, lahat ng mga saksi at mangangaral ng pagkabuhay ng mag-uli ay magiging mga sinungaling. Sabi po doon sa verse 15, kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatototohanan namin na muling binuhay ang Diyos, na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi po diyan, lahat ng mga saksi at mangangaral ng pagkabuhay na mag-uli ay magiging mga sinungaling. So, sina Pablo, sina Pedro, yung mga alagad, lalabas na sila ay mga sinungaling kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Ano pa po? Sabi po dun sa verse 17. Yan. Sabi po ay walang sino man ang matutubos mula sa kasalanan. Sabi po dito sa verse 17, at kung hindi muling binuhay ni si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Sabi po ay, kung hindi na muling na binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong kasalanan. Wala pong katubusan sa ating mga kasalanan.
kung walang muling pagkabuhay. Ano po? And then, sabi pa po dyan, lahat ng mga dating mananampalataya ay mapapahamak. Sabi po dun sa verse 18, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Ano po? Kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, pati yung mga unang alagad, lahat ng sumampalataya kay Kristo, silang lahat ay mapapahamak. Pero salamat sa Panginoon kasi nga, siya ay muling nabuhay. At yung huli po, sabi dito, verse 19, yan, basahin po natin, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung hindi po nabuhay na muli ang ating Panginoon, sabi po ay, ang mga Kristiyano ang mga pinakakawawa-awa na mga tao sa mundo. Kung hindi po muling nabuhay ang Panginoon, tayo na po ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Bakit po? Kasi lahat tayo ay mapapahamak. Lahat tayo hindi mararanasan yung buhay na walang hanggan. Kasi yung pinananampalatayanan pala natin ay hindi totoo, hindi buhay. Ano po? So, salamat sa Panginoon. Ito po yung kahihinatnan, mga mapaminsalang kahihinatnan kung wala ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, salamat sa ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay muling nabuhay. At dahil doon, tayo po ay hindi kawawa. Tayo po ang pinakamapalad dahil tayo po ay may pagkakilala, may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at dahil siya ay muling nabuhay, meron tayong buhay na walang hanggan sa lahat ng mga nananampalataya sa atin. So balikan po natin mga kapatid, ano-ano ang mga mahahalagang katotohanan na ating mapanghahawakan sa matagumpay na pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang una po, yan. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ito po yung foundation. Ito po talaga yung ating, pag sinabi pong foundation, di po ba, sa mga building, kailangan talaga matatag ang pundasyon. Kapag hindi matatag ang pundasyon, ay madaling babagsak. Pero sa atin pong mga mananampalataya, ang foundation ng ating pananampalataya ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po doon sa 1 Corinthians pa rin po, 15, verse 20 to 23. Yan, basahin po natin. Sabi po doon diyan sa verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ito yung pinakapundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano. Sabi po doon ay, sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Tayo po ay siguradong mamamatay. Ano po? 100% mamamatay ang bawat isa sa atin. Maliban na lang na dumating yung time na buhay pa tayo ay dumating yung second coming na tayong lahat ay nabubuhay pa. Yung mga mananampalataya hindi na makakaranas ng kamatayan. Pero hanggat hindi dumarating yung muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, bawat isa sa atin ay darating yung takdang panahon na tayo ay mamamatay. Pero ang maganda po doon mga kapatid, kahit na tayo ay mamatay, kahit na tayo ay, sabi nga po ay, pagpahingahin, kuhanin na ng ating Panginoon,
Sabi po, yung katunayan na si Kristo'y muling nabuhay, dun sa verse 20, ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Sabi po ay, maaari tayong makasigurado ng eternal life. Ano po, ng buhay na walang hanggan. Kung tayo tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kung paanong napagtagumpayan ni Jesus yung kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, mga kapatid, tayo po ay makakaranas din ng muling pagkabuhay. Ano po, ng muling pagkabuhay. Hindi po katulad ng ating Panginoon na pag tayo namatay ay ikatlong araw ay muling mabubuhay. Hindi po ganon. Kundi sabi po ay kapag namatay ka, automatic na kung ikaw ay mananampalataya after ng iyong kamatayan, ikaw, ang iyong kaluluwa ay isasama. Ano po, ang patutunguhan ay doon sa buhay na walang hanggan, kapiling ng ating Panginoon. Ito po yung sinasabi dito, mga kapatid. Ano po, sabi po doon sa verse 21 kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Dahil kay Adan, dahil kay Eva, nagkasala ang mga tao. Pero dahil sa Panginoong Hesukristo, yung kasalanan na pagtagumpayan, at dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ano po, yung ating kasalanan ay napatawad na. So, napakapalad ng bawat isa sa atin na nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil meron tayong assurance, meron tayong kasiguraduhan. Yes, hindi tayo perfecto. Nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Hindi pa po tayo glorified body Pero kapag tayo ay nakaranas na ng kamatayan at nasa atin na ang buhay na walang hanggan, doon pa lang tayo magkakaroon ng glorified body at doon pa lang hindi na tayo magkakasala. Pero hanggat nasa katawang lupa tayo, naroon po na nagkakasala tayo. Pero mga kapatid, nawa, hindi yun maging dahilan na ako'y tao lamang kaya ako ay patuloy na nagkakasala. Once na alam natin na tayo nagkasala, ang ating pong response, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at huwag na itong ulitin pa. Ano po? So, dahil kay Kristo, sabi dito ay, meron tayong katiyakan na muli tayong bubuhayin after na tayo ay makaranas ng kamatayan. Ano po? Doon sa verse 23, ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Sabi nga po doon sa mga talata sa Biblia, sa second coming, sabi po ay, una, di po ba? Kapag nag-rapture, doon po sa kalangitan, doon sa alapaap, titipunin niya yung mga nananampalataya sa Kanya. Ano po? Titipunin niya yung mga buhay pa, nananampalataya sa Kanya. Yun po yung mga hindi makakaranas ng kamatayang pisikal. At ang mga namatay na, ay mga nananampalataya sa ating Panginoon ay magtitipon-tipon sa alapaap. Napakasarap po. Siguro sabi nga po natin ay, ako po talaga sabi ko, looking forward for that day. Ano po, tinatanaw ko, siguro napakasaya, napakasarap ng araw na yon. Tinatanaw ko na ito ang pinakamasayang araw sa mga mananampalataya. Pero pinakamalungkot na araw sa mga hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Dahil iyon po ay, sabi nga po ay, kahindik-hindik ang kasasapitan ng mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pero tayo po, ito yung pundasyon ng ating pananampalataya, ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Ano pa po? Pangalawa po, ito ay isang kaganapan na sinusuportahan ng mga ebidensya. Doon po sa verses 5 to 7, sa 1 Corinthians pa rin po. Sabi po dyan sa verse 5 to 7, yan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12, pagkatapos
sa verse 6, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon bagamat patay na ang ilan. Sa verse 7, at napakita rin siya kay Santiago saka sa mga apostol na sama-sama noon. Baka po sabihin niyo, ay mga buhay pa pala sila. Ito po nung sinulat to, ay sabi diyan ay marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Nung sinulat po yon ni Apostol Pablo. Sabi po, siya'y napakita kay Pedro. Ito po yung mga evidence. Doon lang po sa kanina, kinukwento ko sa inyo doon sa John chapter 20, nagpakita siya sa mga babae. Tapos po kay Pedro at doon sa isa pang alagad. Ito po yung sinasabi dito na siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Nagpakita siya sa 500 kapatid. Mga kapatid, ito po yung mga katotohanan. Kung isa lang yung nagsabi na si Jesus ay nabuhay, magkakaroon tayo ng doubt. Pero napakarami po ng tao na nakakita sa kanyang muling pagkabuhay. Ano po? Yung mga babae, si Pedro, yung mga alagad. Actually, si Tomas nga po doon sa verse, doon sa chapter, sa John 20. Ano po? Sa John 20, makikita po natin doon na si Tomas, nung siya wala siya. Nung unang nagpakita si Jesus, sabi niya, maniniwala lang ako sa Kanya kapag nakita ko siya at naipasok ko ang aking mga daliri sa butas ng kanyang, sa butas na pinagpakuan sa kanya, ng kanyang mga kamay. Sabi niya, ganyan. At may papasok ko ang aking kamay sa kanyang tagaliri, yung inulos sa kanya, sabi po ni Tomas. Pero, nagpakita nga po sa kanya, sa kanilang muli ang ating Panginoon. Ano po ang sabi ni Juan nung nakita siya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ni Tomas, sabi na yung ating Panginoong Hesus sa kanya, naniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinasabi niya, sige, ipasok mo ang iyong mga kamay, ang iyong mga daliri sa aking mga palad. Sabi gano'n ng ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, mapalad ang nananampalataya sa akin kahit ako ay hindi nila nakita. Mga kapatid, ibig sabihin po, mapalad tayo. Hindi natin nakita ang Panginoong Hesukristo, pero nananampalataya tayo. Nananampalataya nga po ba tayo sa ating Panginoong Jesus? Sabi po ay, mapalad ka. Kasi kahit hindi natin siya nakikita, nananampalataya tayo sa Kanya. Kasi yun po yung sinabi niya kay Tomas. Si Tomas po sabi niya, to see is to believe. Ano po? Pero ang sabi ng ating Panginoon, mas mapalad ang mga taong nananampalataya kahit hindi nila ako nakita. So, mga kapatid, marami po ang nakakita. Maging po sa pag-akyat niya sa langit, doon po sa Acts 1, kung babasahin po natin yung Gawa, chapter 1, maraming mga tao ang nakakita nung siya po ay habang siya po ay umaakyat sa alapaap. So, ito po ay mga katibayan. Kasi po, pinalabas po ng mga Roman na si Jesus ay ninakaw. Ano po? Pinalabas ng mga pinunong Hudyo na si Jesus ay ninakaw. Actually, sabi nga po ay binayaran pa nila yung mga kawal upang ipamalita na si Jesus ay ninakaw. Ano po? Pero, salamat sa Panginoong Jesus dahil po, ang dami ng mga taong nakakita sa Kanya. Ano po? Sabi diyan ay yung kay si Pedro, yung mga babae, yung 12 alagad, yung 500 na mga kapatid. Ayan. Yung mga sina Santiago, ano po? Sila pong lahat ay nakakita sa ating Panginoong Jesus. Ito ay isang kaganapan na sinusuportahan ng mga ebidensya. So, si Jesus lamang po, mga kapatid, ang sabi nga po ay doon sa mga church, sa mga leader ng mga churches, sa mga nag-establish na mga church. Actually, marami po. Iba't ibang mga pangalan na makikita natin. Pero si Jesus lamang ang muling nabuhay. Ano po? Siya lamang po talaga ang muling nabuhay mula sa mga patay.
gaya ng inihula sa kanya ng mga propeta at gaya ng kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga aral sa Biblia. Kaya po, matibay na mapanghahawakan natin na ang Panginoong Hesus ay tunay na buhay. Siya po ay kasama natin. Ano po, kahit tayo ay nasaan, hindi man natin siya nakikita, kasama natin ang ating Panginoon. Pangatlo po, ito ay isang pangako ng tunay na tagumpay. Ang kamatayan po ng ating Panginoong Hesus ay hindi isang, sabi nga ni Pastor noong sa 7 last word natin, hindi ito nangangahulugan na natalo siya ng kaaway, kundi ito ay nung sinabi niya na nung sa kanyang mga winika, ito po ay isang katagumpayan. Nung sinabi niyang naganap na, nang sinabi ng ating Panginoon, ito ay isang sigaw ng tagumpay. Napagtagumpayan na niya ang kamatayan, napagtagumpayan na niya ang gawa ng kaaway. Ano po? Ito ay isang pangako ng tunay na tagumpay. Sabi po dyan sa verse 24 to 28, sabi po ay sa verse 24, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Verse 26, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Sa verse 27 po, ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At verse 28, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. So mga kapatid, dito po, ito ay pangako ng tunay na tagumpay. Tagumpay laban sa kamatayan. Tagumpay laban sa gawa ng kaaway. Kaya po ba natin mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway? Kaya po. Bakit po? Kasi ang Panginoong Hesukristo, napagtagumpayan niya. Sabi yung gawa ng kaaway at ang huli niyang, sabi po din, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Napagtagumpayan po yung lahat ng ating Panginoon. Napagtagumpayan niya ang kasalanan buong panahon ng kanyang pagiging tao. Ano po? Buong panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Namuhay siyang katulad ng bawat isa sa atin. Ang pagkakaiba niya po sa atin, kahit kailan, hindi nagkasala ang ating Panginoon. Napagtagumpayan niya ang gawa ng kaaway, napagtagumpayan niya ang kasalanan. Kung paanong napagtagumpayan yun ng ating Panginoon, sa biyaya at sa tulong niya, kaya rin po nating pagtagumpayan ang mga gawang kasalanan. Kaya po nating mabuhay sa kabanalan. Tulad ng ating Panginoong Hesus, yes, hindi nga tayo perfecto, nakakagawa pa po tayo ng mga kasalanan, pero hindi po tayo nananatili, hindi po tayo naglulublob sa kasalanan, sapagkat alam natin sa biyaya ng ating Panginoon, makakaya po natin na mapagtagumpayan ang mga gawang kasalanan. Kaya po natin, mga kapatid. At sabi nga po diyan, hindi lang yung kasalanan, kundi yung kamatayan. Kaya po hindi tayo dapat na matakot sa kamatayan. Ano po, sino po ba sa atin ang natatakot pa sa kamatayan? Mga kapatid, yun po yung bagay na hindi natin dapat na katakutan. Kung tayo ay may malapit na relasyon sa ating Panginoon. Dito po sa mundong ito, nararanasan natin ang grabing hirap. Ano po? Magkakaroon tayo ng mga karamdaman. Nagkakaroon tayo ng mga problema, mabibigat na mga suliranin. Dito po sa mundong ating ginagalawan. Pero mga kapatid,
kapag tayo ay kinuha na ng ating Panginoon sa takdang panahon. Yes, maaring masaktan, malungkot ang mga mahal natin sa buhay, pero yun yung simula ng ating walang hanggang buhay. Yung walang hanggang kagalakan, yung buhay na sabi nga po ay lubos na kagalakan, kasiyahan, wala nang pagluha, wala nang mga sakit. Ano po, lahat ay maayos. Yun po yun, mga kapatid. Kaya po, ang mga mananampalataya, hindi natatakot sa kamatayan. Kasi, yun yung pong nilulook forward natin yung makasama ang ating Panginoong Jesus. Yung makita siya face to face, di po ba? Ang ating Panginoong Jesus. Yan. Napagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan, napagtagumpayan niya ang kasalanan, at dahil doon, may kasiguraduhan tayo ng tunay na tagumpay na tayo kaya rin nating pagtagumpayan ang mga bagay na ito sa biyaya at sa tulong ng ating Panginoon. Sa ating sarili, hindi po natin kaya. Sa lakas natin, sa kakayanan natin, hindi po natin kaya. Pero, salamat sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Ano po? Para magawa ang mga bagay na yon, ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya, ang kalooban niya, ang gawin natin sa ating mga buhay. Siya lang po ang makapagbibigay sa atin ng kakayanan at kalakasan. Kaya po, sa bawat araw ay hingin natin ang gabay, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Paggising pa lang natin sa umaga, ay ipanalangin na natin, Lord, ang nais ko'y gawin ang kalooban mo, ang nais ko'y magawa, ang nakalulugod sa iyo. Di po ba? Yun po yung nawa ay pakanasain ng bawat isa sa atin upang mapagtagumpayan natin ang gawa ng kaaway, mga kapatid. Ito ay isang pangako ng tunay na tagumpay. At ang kahulihan po, sabi po dito ito ay katiyakan ng walang hanggang seguridad. Yan. Sa verse 20, ayan, basahin po natin, verse 20, 42 to 44, at saka verse 57. Sabi po dito, ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Verse 42, ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Verse 43, walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. 44, inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. At sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay katiyakan ng walang hanggang seguridad, yung eternal security. Kanina pa po natin ito pinag-uusapan na tayong mga mananampalataya ay may assurance ng buhay na walang hanggan. Dapat po sa ating mga sarili, alam natin, wag po, kaya nga po sabi natin ay hindi natin dapat katakutan ang kamatayan kasi may seguridad naman tayo. Kung tunay ang ating relasyon, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, may security tayo. May seguridad tayo na tayo ay pupunta sa langit. Sabi po dyan, ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ganyan din daw po tayo, mga kapatid. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Totoo naman po. Ang katawan natin ay mabubulok pag tayo inilibing. Ano po? Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Yun po yung glorified body na kapag tayo ay muling binuhay. Ano po? Walang karangalan at mahina ng ilibing. Wala tayong kakayahan. Ano po? Hindi na natin alam. Kapag tayo namatay, hindi na natin alam kung ano mangyayari sa atin. Di po ba? Sa ating katawan. Pero, sabi po dyan, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Yan. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual.
Hindi na itong katawang ito ang muli pong bubuhayin. Ano po? Sabi, hindi na itong katawang ito na nagkakasakit. Hindi na itong katawang ito na nanghihina. Ang sabi po diyan ay marangal, malakas sa muling pagkabuhay. Maganda, wala ng kapintasan. Ano po, wala ng kapintasan sa muling pagkabuhay. So mga kapatid, sa mga talatang ito na nagpapakita na ang tunay na nanampalataya sa ating Panginoon ay may eternal security. May eternal security. May kasiguraduhang walang hanggan. Nakatitiyak po ba tayo? Mga kapatid, nakatitiyak po ba tayo na tayo nga ay may eternal life na? Di po ba? Yun po yung dapat na matiyak ng bawat isa sa atin. Sayang po yung ginagawa nating paglilingkod. Sayang po mga kapatid, yung mga panahon na nandito tayo sa church kung wala naman tayong katiyakan ng kaligtasan. Sa atin po mga buhay, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Hindi po yan mananakaw ng sino man. Ano po, hindi makukuha sa iyo, hindi makukuha sa akin ng kahit na sino. At ito ay kapakinabangang pang walang hanggan. Ito po ay, nung simula, nung tayo nanampalataya, totoong tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior ng ating buhay. Naroon po ibinigay na sa atin ang buhay na walang hanggan. Ibinigay na po yan. At sabi dito, mga talatang ito sa 1 Corinthians 15, basahin po natin ito ng basahin. Makikita po natin, may kasiguraduhan pala ako ng kaligtasan. Kung totoo na si Kristo ay tinanggap ko bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kung totoo na ako ay nananampalataya sa Kanya. Ano po? At kung totoo naman po tayo totoong nananampalataya sa ating Panginoon, nagmamanifest naman ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakikita po sa ating mga buhay. Hindi naman po pwedeng sabihin natin na nananampalataya ako sa Panginoon basta ako'y nananampalataya. Hindi lang po ganun. Yun po ay nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po ay, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sabi nga, hindi nakapagliligtas ang mabuting gawa. Pero sa isang mananampalataya, nakikita po ang bunga ng pananampalataya. Ano po? Kapag po ang sinabi natin tayo ay may buhay na walang hanggan, mananampalataya tayo, pero nagpapatuloy tayo sa kasalanan, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, malaking question mark po yun. Kung tunay nga na genuine ang ating relasyon, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, sa atin po, bawat isa sa atin, may katiyakan ng eternal security. Kung tayo ay toong nanampalataya sa Panginoon, yes, mamamatay tayo, pero ang sinasabi ng kanyang mga salita, muli tayong bubuhayin at ang sa ating muling pagkabuhay, hindi na itong physical na ito na tayo ay nagkakasakit, nanghihina, nagkakaproblema, maraming isipin. Hindi na po yun. Pero wag naman po nating anuhin agad na kunin mo na ako, Lord. Hindi naman po ganon. Marami pang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po, marami pang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at marami po tayo maaaring gamitin ka pa ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan upang maraming tao ang makakilala, sumampalataya sa Kanya at tulad mo at tulad ko ay magkaroon din ng eternal security. Ano po? Eternal security. So, sa bawat isa po sa atin, nawa sa umagang ito, sa pag-alaala natin, sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, makita natin kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila sa atin. Salamat sa kanyang buhay, salamat sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay dahil tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ating pong conclusion, napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan, kaya't nakatitiyak tayo sa pangako niyang buhay na walang hanggan sa mga
nananampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, sabi po, napagtagumpayan ni Jesus yun, ang kamatayan, meron din tayong assurance ng pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Sa ating pong challenge, sabi po sa John 11:25, sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yan, ang Panginoong Jesus po mismo ang nagsabi nito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sinabi ito ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon, totoo, mapanghahawakan ng bawat isa sa atin. Sa mga sandaling ito, bakit hindi mo isuko ang iyong buhay? Sumampalataya ka kay Jesus. At kung ikaw ay sumasampalataya na sa ating Panginoon, kung nakatitiyak ka na ng buhay na walang hanggan, bakit hindi natin siya paglingkuran ng the best na magagawa ng bawat isa sa atin? Marahil iba't ibang kaparaanan na pwedeng gawin natin paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, kahit sa anong paraan, pwede nating paglingkuran ng ating Panginoon. Di po ba? Kahit anong, sabi nga in everything you do, do it all for the glory of God. Ginagawa ba natin na sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating iniisip, ay nabibigyan ba natin ng kaluguran, ng kalwalhatian ng ating Panginoon? Sa ating paglilingkod sa Kanya, naibibigay ba natin yung best para sa ating Panginoon? Naibibigay po ba natin ang best para sa Kanya? Nawa po sa umagang ito, sa pag-alala natin sa Kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo, sa muli niyang pagkabuhay, sa Kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin, maisip din po natin in return, ano ba ang maibibigay ko para sa Panginoon? May maibibigay pa ba ako? O parang sa tingin ko ay sobra-sobra na ibinibigay ko. Palagay ko po, wala pong magsasabi sa atin, sobra-sobra na ang ginagawa ko sa Panginoon na paglilingkod. Dahil alam ko po, bawat isa sa atin, maiisip natin, kulang at kulang ang ginagawa parating paglilingkod para sa ating Panginoon. Nawa po sa mga sandaling ito, patuloy na mangusap sa atin ng Panginoon, patuloy na maranasan natin ang pangusap ng banal na Espiritu, kausapin tayo na ano ba yung pwede ko pa? Ano ba yung pwede ko pang ibigay na paglilingkod para sa Kanya? Sige po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Lord, patuloy po sa amin pong, sa mga sandaling ito po, Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong muling pagkabuhay na muli sa aming pag-alaala, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa iyong muling pagkabuhay. Nawa po nasumpungan niyo po ang bawat isa sa amin po, Panginoon, na na-appreciate namin, sobrang appreciate namin po, Panginoon, yung mga ginawa mo para sa amin. At dahil doon, hindi lamang matapos po, Panginoon, sa pagbuka ng aming bibig ng pagpapasalamat sa natapos na gawain mo sa krus ng Kalbaryo, sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon, kundi po, Panginoon, kalakip nito po, Panginoon, ay ang aming pong pagnanasa na gawin ang kalooban mo, gawin ang nakalulugod sa iyo, aming Diyos, at gawin namin ang nais mo, O Lord God. Nawa po, Panginoon, masumpungan niyo po ang IRM Ministries Balibago, ang bawat kapatiran nagnanasa na mapaglingkuran ka ng buong puso, ng buong makakaya namin, Panginoon. Ibigay namin lagi yung best para sa iyo. Hindi po yung tira-tira naming oras, hindi po yung hindi po, Panginoon, yung konti naming kakayahan, kundi po, Panginoon, lahat ng magagawa, lahat ng makakaya namin at sa lahat ng panahon ng aming buhay, i-desire ng bawat isa sa amin, Panginoon, na tunay na mapaglingkuran ka namin at maibigay namin ang best para sa iyo, Panginoon. Mabigyan ka namin ng kaluguran sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.
kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Tayo po manalangin para sa ikapo at handog. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, patuloy na itinataas ang iyong dakilang pangalan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mabiyayang awitin, sa mabiyayang mensahe na aming napakinggan ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga anak na patuloy mo pong ginagamit upang kami makapakinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Marami pong salamat sa paglilinis mo sa aming karumihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin. Nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Sa umaga pong ito, lubos po kaming nagpapasalamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming natatanggap sa araw-araw. Lord, marami pong salamat sa araw-araw mong paggabay sa bawat isa sa amin. Tunay ka, O Diyos, na ikaw ay buhay at patuloy na kumikilos sa aming buhay. Tunay ka, O Diyos, na ikaw ay tapat at patuloy dahil kahit kailan hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, narito po ang aming ikapo at handog, Panginoon. Basbasan mo po ang lahat ng ito at naway patuloy na magamit sa lahat ng pangangailangan ng aming iglesia. Naway masumpungan po, Panginoon, ang bawat isa ang maging tapat sa ikapo at handog. Lord, nilalapit din po namin sa inyo ang kalakasan at kagalingang pisikal ng bawat isa, Panginoon, upang magamit sa pangaraw-araw na hangahanap buhay, Panginoon. Nilalapit din po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na naghahanap buhay, mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho, mga kapatid namin na nasa ibayong dagat, Panginoon, mga kapatid na namin na sa online sa mga oras na ito. Lord, i-bless mo po sila. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang mga nais. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ate Iya, pahayag. Yeah, akala ko mamaya na pagkatapos. Okay, so ito po ang ating pahayag para sa ating next week o April na. Oh, may excited na mabati. Okay, sa ating pong family altar, ang ating pong presider and opening prayer, ang Jack Blen at saka ang Pastor Nel. So, atin na po ulit itutuloy ang ating mga gawain. Busy lang po tayo sa nagdaang linggong ito, pero itutuloy na po ulit natin next week. Okay, next po. Ang ating pong prayer meeting, ang presider and opening prayer, ang Lula Puring, ang song leader po natin, ang Ate Che, ang speaker ay si Pastor. Okay, next na, Youth Thursday po, at saka ang Calcab Cell Group meeting ay tuwing Thursday, ang YMO ay tuwing Friday. Yun daw, pahayag daw po sa mga kabataan, itutuloy daw ang kanilang Thursday pagkatapos daw ng ating gawain ngayon. Okay, sa kabataan po yun ha. Yan. So, ang ating pong tuwi mission ay tuwing Saturday, nagkaroon po tayo ng gawain noong Thursday. Okay, next po. Kami pala din kahapon, nagkaroon din kami ng Lamb Cell Group meeting.
Okay. So, cleaners po natin next week ay YMO and Calcab. Ang ating pong worship service, April 7, kasama na po ang ating communion, ang ating pong opening prayer, ang Ate Joy, offertory prayer, ang Ate Ami, ang speaker po ay si Pastor, ang ating pong usher ay ang Ate Lenlen, ang special number ay kids. Next, yeah, excited. Happy birthday po sa mama sa April 5. Sa April 5. So, yun lang po. Kasi wala pa po tayong nami-meeting ng LCC. So, next week. Salamat din po sa mga dumalo kahapon sa Vacation Bible School Seminar. Ano po. So, ang ating pong magiging DBBS praying po by June. Ano po. Sige po, kung sino man po ang may nais na ipagpasalamat, ay inaanyayahan po dito sa unahan. Si Eme po pala, birthday niya. Sige po. Sige po, samahan niyo po kami sa pananalangin. Let us pray po. Lord, maraming salamat po, tunay na napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa, lalo po sa aming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya, mga pagpapalang pinagkakaloob sa bawat isa. Kay Ate Marshall, salamat, O Lord, doon sa prayer, sa kanyang mga ipinagpipray po, Panginoon, sa kanyang work. Salamat po ng marami dahil natanggap na po siya po, Panginoon. At ang dalangin po namin, aming Diyos, patuloy na patnubayan mo siya, gabayan, bigyan ng karunungan sa kanya pong work na gagawin po, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, mabigyan kanya ng kaluguran sa kanya, sa pamagitan po ng kanyang trabaho na iyon po, Panginoon. Lagi nawa, Panginoon, na ikaw ang sumama sa kanya at patuloy nawa na maranasan niya lagi po, Panginoon, ang iyong patnubay. Ganon din po, Panginoon, kay Kuya Ime. Salamat po sa patuloy na biyaya, buhay na ipinagkaloob mo muli sa kanya po, Panginoon. Panibagong taon na ipinagkaloob mo sa kanya. Maraming salamat po. Salamat po sa nakaraang isang taon na kayo po ang sumama, nag-iingat sa kanya po, Panginoon. Nagbigay ng wisdom, O Lord God, lalo tigit sa kanyang pag-aaral, kalakasan, buhay po, Panginoon. Maraming salamat at patuloy nawa na sa pagharap niya sa panibagong taon na ito, Lord, samahan mo muli siya, Panginoon. Maranasan niya lagi po, Panginoon, ang iyong biyaya, ang karunungan pa, Panginoon, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga pangarap sa buhay. Kayo po, Panginoon, ang magbigay nito po, Panginoon, at patuloy nawa na kayo mag-provide ng kanyang mga pangailangan, lalo tigit po sa panahong ito ng kanya po, Panginoong pag-aaral. Nawa nga po, Panginoon, samahan mo po siya po, Panginoon, at tumatanaw po kami po, Panginoon, sa mga darating na buwan na siya po ay makakatapos na ng kanyang pag-aaral at bibigyan mo po, Panginoon, ng magandang trabaho, maayos na buhay po, Panginoon, sa biyaya, sa tulong mo po, Panginoon. Lagi mo po siyang papatnubayan at gamitin mo pa po siya po, Panginoon, mightily and effectively, O Lord God, sa ministry na ipinagkatiwala mo sa kanya. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid, si Ma'am Jidin, si Kuya Ose po, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, panibagong taon ng kanila pong pagsasama, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa patuloy na pamamatnubay mo po sa kanila, lalo pa po, Panginoon, na pag-alapin niyo po ang pag-ibig nila sa isa't isa, lalo tigit sa iyo, O Lord God. Patuloy nawa, Panginoon, na maranasan nila po, Panginoon, ang iyo pong gabay sa kanila pong relasyon po, Panginoon. Ikaw lagi ang maging sentro po, Panginoon, at patuloy nawa na kayo po ang magbigay ng desire ng kanilang puso. Naniniwala po kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Kayo po, Panginoon, ang mag-grant nito, O Lord God. Kayo po ang sasama sa kanila sa isang taong muli na ito, O aming Diyos. Nawa nga po, Panginoon, maranasan nila po, Panginoon, ang malalim pa na pag-ibig sa isa't isa at pag-uunawaan, ang masayang
magkasamang masayang maglilingkod sa iyo, aming Diyos, at patuloy na sa kanila pang mga pangarap sa buhay. Gabayan mo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom, aming Diyos. Ganon din po, Panginoon, si Ma'am Sheila, si Kuya Nelson, salamat sa panibagong taon muli ng kanilang pagsasama. Patuloy rin na kayo po ang sumama sa kanilang pamilya at maranasan nila, Panginoon, ang iyo po laging patnubay, pag-iingat sa kanila, lalo na kay Kuya Nelson, sa kanya po pagtatrabaho sa barko po, Panginoon. Lagi nawa, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang gagabay sa kanya at sa kanila pong mga desisyon. Lagi nawa, bigyan niyo po sila ng wisdom, pangunahan niyo po sila, maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid namin ito. Patuloy na lubos na pagpapala ang inyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Tayo pong lahat ay magsitayo, awitin po natin ang Doxology. Walhati papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritu Banal ng tanan mga nilalang. Amen. Maraming salamat po, aming Ama, sa umagang ito, sa pagsama nyo sa aming pagsamba. Maraming salamat po sa mga kapatiran na narito, maging sa mga kapatiran na naka-online po, Panginoon. Salamat po sa effort ng bawat isa na gumising ng maaga upang makasamba sa iyong dakilang pangalan. Sa umagang ito, hindi po kami mananatiling magkakasama. We pray po, Panginoon, na patuloy na pag-iingat, pagsama mo sa amin, maranasan ng bawat isa. May mga kapatid kami na magsisiuwian, magbibiyahe, pabalik sa kanilang mga work, Panginoon. Ang dalangin po namin, patuloy na ingatan, traveling mercy, paranas po sa aming mga kapatid. Nawa nga po, Panginoon, kayo po ang sumama, magbigay ng ibayong kalakasan sa bawat isa. Lord, ang mga kapatid namin na nagtatrabaho dito, Lord, muli po ay magkakaroon ng mga pagpasok bukas. Lord, nawa nga po, Panginoon, patuloy rin na kayo po ang magsasama, gagabay, mag-iingat sa bawat isa at magbibigay ng kalakasan, maging sa mga estudyante. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng wisdom, lalo po sa mga kapatid namin na kukuha pa lang ng mga exam, Panginoon, katalinuhan, karunungan, kasipagan, katiyagaan sa kanilang pag-aaral ay ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Lord, sa aming mga kapatid na ito. At Lord, dalangin po namin, patuloy na ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo na sa panahong ito na napakainit, aming Diyos. Lord, nawa nga po, Panginoon, ay kayo po ang mag-sustain ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Patuloy nawa na kayo nga po, Panginoon, ang sasama sa bawat isa, at patuloy nawa, Panginoon, na ilayo niyo po kami sa anumang uri ng karamdaman, anumang uri ng sakuna, aming Diyos. Lord, sa isang linggong ito na aming haharapin, patuloy nawa ang bawat isa sa amin, saan man kami pumunta, ano man po, Panginoon, ang aming gagawin, sino man po, Panginoon, ang aming mga makakasama, lagi nawa, Panginoon, ang pag-iingat at gabay mo ay maranasan namin, at lalo't higit po, Panginoon, maparangalan namin lagi ang iyong dakilang pangalan. Sa aming po mga pamilya, ikaw po ang maghari, ikaw ang maging sentro ng aming mga pagmamahalan, at maranasan namin lagi, Panginoon, ang iyo po, Panginoon, presensya. Lord, we pray po, Panginoon, sa umagang ito, kayo po, Panginoon, ang magbigay ng ibayong pagpapala sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Good morning po sa bawat isa sa atin. May coffee and pandesal po dyan sa likod. And mga kapatid, bago po tayo mag-coffee at magpandesal, mapupurihan po natin ang ating Panginoon ngayong umaga dahil sa katagumpayan na atin pong nakamit. Mga kapatid, aawit po tayo sa Panginoon. Sabi po sa ating awitin, Malayang Pilipino, malaya na po ba ang bawat isa sa Panginoon? Amen! Kaya naman mga kapatid, magdidiwang tayo ngayong umagang ito. Palakpakan natin ang ating Diyos. Woo! Sige po, umawit tayo sa Panginoon. Sa mga oras na ito,
Pwede po tayong umalis sa ating mga kinauupuan. Kamayan po natin ang ating mga kasama ngayong umagang ito. Magpasalamat po tayo sa umaga na ibinigay niya sa bawat isa sa atin upang tayo magpuri, magpasalamat sa ating Diyos. Huwag po kayong mahihiyang umalis sa inyong upuan. Bigyan niyo po ng magandang ngiti ang ating mga kasama. Diyos, ika'y pasasalamatan, sa'yo'y may tunay na kalayaan, kalayaang di mababayaran ni numan. Amen! Kami malayang mag-awitan, kami malayang magsayawan, sa piling mo kami malaya, malaya ang lubusan. Umawit! Woo! Kami magpupuri sa'yo, makikisa sa buong mundo, mga malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Kami magpupuri sa'yo, makikisa sa buong mundo, mga malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Yung mga nasa labas po, wag munang magkape. Pumasok tayo sa Panginoon. Tayo munang umawit at magpuri. Dati alipin ng kasalanan. Kami alipin ng kasalanan. Bisyo, sakit at ng kahirapan. Ang pag-asa namin ay kamatayan na lang. Woo! Ngunit nang ika'y nakilala. Umawit tayo sa Panginoon. Pumasok muna tayo sa ating simbahan at tayo aawit sa Kanya. Sumigaw ng malayang malaya. Woo! Kami magpupuri sa'yo, magkikisa sa buong mundo, mga malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Kami magpupuri sa'yo, amen! Magkikisa sa buong mundo, mga malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Sa mga kasama po namin sa online, sumigaw naman po kayo, maglagay naman po kayo ng comment dyan ng Happy Sunday, everyone! Woo! Pupuri sa'yo, makikisa sa buong mundo, mga malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Kami magpupuri sa'yo. Nasa ang awitan ng mga talaya ng Balibago? Sumigaw! Mga malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Amen! Kami magpupuri sa'yo, makikisa sa buong mundo, mga malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Kami magpupuri sa'yo, makikisa sa buong mundo, mga malayang Pilipino, pinuspos mo ng pag-ibig mo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Purihin po natin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Sa Diyos ang papuri at pagsamba at pasasalamat. Hallelujah! Woo! Happy Sunday, everyone! Pwede na po kayong magpandesal, magkape, at syempre, yon lang. Good morning po! Opo,